Madalas ka bang maihi o umihi mga ka-quiz? Narito ang 17 posibleng dahilan kung bakit. Una, baka napaparami ka ng intake ng tubig. It's not just in straight H2O. Nakukuha rin ng tubig sa pagkain at ibang inumin. Uminom ng sapat, hindi sobra. Para panatiling malinaw o mapusyaw na dilaw ang ihi o ang tinatawag na Goldilocks rule. Pangalawa, baka may infection ka sa daanan ng ihi o yung urinary tract infection o UTI. Bakterya ang kadalasang sanhi nito, kaya namamaga ang pantog at hindi makapag-ipon ng maraming ihi. Maaari rin itong magdulot ng lagnat, panginginig, pananakit ng tiyan, at madugo o mabahong ihi. Gamot, posibleng magreseta ang inyong doktor ng antibiotics. Pangatlo ay ang diabetes. Mataas na asukal sa dugo ang humahatak ng tubig palabas sa katawan, kaya nagiging madalas ang pag-ihi. Kung bigla kang madalas umihi, kumonsulta sa iyong doktor. Ikaapat, diabetes insipidus. Iba ito sa diabetes na may kinalaman sa asukal. Kulang o hindi nagagamit ang hormone na vasopressin, kaya sobra ang tubig na inilalabas ng katawan. Maaaring tulungang i-manage ito ng iyong doktor gamit ng tamang gamutan. Ikalima ay ang diuretics o water pills. Pampaihi na ginagamit sa high blood at sakit sa atay o bato. Maaari itong magdulot ng kakulangan sa sodium at potassium. Ika-anim, interstitial cystitis. Namamaga at nagiging sensitibo ang pantog kaya pakiramdam mo'y laging naiihi. Posibleng gawin, dieta, gamot, ehersisyo o therapy. Kapito, kidney stones. Kristal na namumuo sa kidney, nagdudulot ito ng pananakit sa tagiliran, lagnat, panginginig at hirap sa pag-ihi. Gamutan dito ay uminom ng tubig o sumailalim sa operasyon kung kinakailangan. Pangwalo, pagbubuntis. Pinipisil o naiipit ng lumalaking sanggol ang pantog kaya mas madalas ang ihi. Ang pregnancy hormone ay isa ring dahilan. Kumonsulta sa doktor kung may sakit o dugo sa ihi. Pangsyam ay ang stroke. Maaaring ma-damage nito ang nerves na siyang nagkokontrol sa ating pantog. May mga kondisyon din tulad ng Parkinson's disease at multiple sclerosis o iba pang brain diseases na maaaring makasira sa nerves na kumukontrol sa pantog. Pang-10 ay ang impeksyon sa area of vaginitis. Sanhi ay bacteria, yeast, viruses, medication, or hormonal changes. Posible rin sa mga chemical mula sa sabon o spray, maaaring makaranas ng pangangati, hapde sa pag-ihi at kakaibang discharge. Alak at kape. Parehong pampaihi, pinipigilan ng alak ang vasopressin kaya mas maraming tubig ang inilalabas ng katawan. Pang-12 ay ang mahinang pelvic floor, nangyayari sa pagbubuntis at panganganak kaya maaaring lumipat ng pwesto ang pantog o mahila ang urethra na nagdudulot ng pagtagas ng ihi. Menopause, kapag bumaba ang estrogen, maaaring lumakas ang pagnanais na umihi. Gamot ay hormone therapy o pagbabago sa dieta. Bukol o cancer sa pantog, ang parehong benign at cancerous na tumors ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi, bantayan ng dugo sa ihi at pananakit sa puson. Pinalaking prostate o BPH, sa mga lalaki maaaring lumaki ang prostate at humina ang daloy ng ihi. Minsan maaaring senyalis ito ng mas malalang sakit. Constipation, ang punong bituka ay maaaring pumisil sa pantog na nagdudulot ng pakiramdam na laging naiihi. At panghuli ay ang sleep apnea, ang putol-putol na paghinga sa pagtulog ay konektado sa madalas na pag-ihi sa gabi o yung tinatawag na nocturia.